Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Eto, syempre, ang sarap ng tulog natin at kakagising lang natin, ano? Sino ba naman ang hindi sasarap ang tulog, ano? Parang ang pakiramdam ko, deep sleep, no? Deep sleep na pagkahaba-haba ang tulog ko ngayon, eh. At nananaginip ako para akong hinihili. Sino ba naman ang hindi matutulog ng masarap? Kung natulog ka ba naman na ang impeachment ang sufficient informs substance and affirmed, 'di ba? Oh, at sigurado na tayo na talagang yan bagamat hindi pa nangyayari ang butuan sa plenaryo, siguradong-sigurado na halos tayo na talagang aakyat yan sa Senado at yan ay magiging articles of impeachment. At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon kasama itong nasa taas ang pagdedemanda nito si Inday Sayad kay Ramil Madriaga. Kay Karamil. Okay guys, siguradong-sigurado na tayo na yan ay aakyat at wala yang sablay. Alam niyo kung bakit? Okay. Simple lang, gamitin na lang natin ang lohikang 54-1. 54 ang nag-affirm at ang nag-against ay isa lang. Okay, 54. Now guys, ang kailangan lang na boto para yan ay umakyat sa Senado pag natapos-tapos na ang hearing, ang mini-hearing at naiakyat sa plenaryo, ang kailangan lang boto na manggagaling sa Kongreso ay 105, no? So kung 105, guys, 54 na yung bumoto ngayon, so ibig sabihin, ang kulang na lang ay 51. 51 out of 300 plus na kongresista. Nakikita niyo yung simple logic of mathematics. Di ba, napakasimple na lang. 51 na lang guys ang kulang. Naku po Rudy. Palagay ko sa lakas pa lang shoot na yan. Pero eto yun guys. Isipin mo yan kumbaga, initial pa lang, patikim pa lang itong mga narinig natin dahil nga ito ay determination of pa lang yung nangyari, di ba? Determination of sufficient in substance, no? And nakita naman natin, talaga naman bumoto ang 54 na sinasabing, meron. May sustansya. Patikim pa nga lang yan, hindi pa lumalabas yung mga tunay na ebidensya, hindi pa lumalabas ang bank account ni Inday Sayad mula sa AMLAC. Hindi pa lumalabas ang mga testimonya ni Ramil Madriaga. At hindi pa natin nakikilala kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Di ba? At saka ito pang mga ibang mga pangalan ng chichirya. So ang ibig sabihin niyan guys, pag lumabas ay naku po Rudy, madadagdagan pa. At sigurado tayo na talagang marami ang buboto para maging articles of impeachment yan. At yan ay aakyat agad-agad forthwith sa Senado. At tulad ng pangako ni Tito Soto, ni Tito Sen, pag nakarating sa kanya yan, forthwith yan. Sigurado na yan. Yun ang mga aabangan natin sa mga susunod na araw. Pero ito, pag-usapan natin itong kay Ramil Madriaga ang pagsasampa ni Inday Sayad ng demandang perjury o pagsisinungaling daw. By the way, Ramil Madriaga has nothing to lose na nasa loob ka na ng kulungan di ba? Pero bakit niya naman gagawin yung perjury? Anyway, perjury, napakahinang demanda nito ni Sayad sa totoo lang, no? Hindi niya kayang patunayan yan because sa mangyayaring mga impeachment na yan, lalo pa siyang malulubog at yung perjury niyang isinasampa, yun na mismo ang magiging depensa ni Ramil Madriaga na sasabihin niya, hindi ako nagsisinungaling, kita niyo naman. Diba? Ang bobo talaga ni Sayad. Anyway, out of frustrations guys. Kasi ganito yan. Kung natatandaan nyo, December pa lang, nagko-content na kami
about sa mga plano nitong plano ni Inday Sayad na patahimikin itong si Ramil Madriaga, no? Si Caramil na nung una, diplomasya ang ginagamit, kunwari, paaralin ng anak, dinalaw pa nga, di ba? Last December pa yon. Pero, hindi talaga nagkaari dahil, kudos ha. Salamat sa iyo, Caramil. Dahil si Caramil Madriaga ay talagang may paninindigan, di ba? Naninindigan na talagang mali si Sayad at naninindigan na talagang ipaglalabanan niya kung ano yung tama, di ba? Ngayon, hindi nagkaigi ang mga diskarte nitong sila Sayad. So, may mga may mga attempt rin na i-assassinate itong si Madriaga sa loob, no, through Tebes, okay? Kaya lang hindi rin magkaigi. In short, sablay. Now, out of frustrations to intimidate itong si Ramil Madriaga, nakita niyo yung timing? Itiniming ngayon ang demand kahapon diyan, kagabi diyan. Kahapon diyan ang demandang ginawa, di ba? Teka, gabi lang diyan, di ba? O kanina lang, di ba? Ngayong araw na ito, nalilito tuloy ako. O, di ba? Ngayong araw na ito, ginawa ang demanda nitong pagdidemanda nitong si Inday Sayad habang may hearing o habang before mag-hearing ang Committee on Justice. This is very clear, aside from timing, tinatiming nila na parang para makaagaw ng atensyon, maliwanag naman liwanag na ini-intimidate nila itong si Ramil Madriaga. Akala naman nila si Caramil ay mai-intimidate pa. Katulad lang sinabi ko kanina, wala na. He has nothing to lose, guys. Wala na, nakakulong ka na eh. At yung pagkakakulugin mong yan, pagkakapahirap mo dyan sa loob ng kulungan, ay kagagawa nitong sila Sayad. At the same time, di tama lang. At si Caramel ay talagang nakonsensya na ilalabas niya kung ano yung totoo. So ngayon guys, ito tulad ng sinabi ko noon, ito kasi yung kinatatakutan ni Sayad at takot na takot sila sa mga magiging testimonya nitong si Ramil Madriaga dahil swak talaga sila. So, ini-intimidate ni Sayad, no? Isipin mo bakit niya ginawa ito? Wala na eh. Out of frustrations talaga. Talagang hindi na alam ni Sayad at ng magkakapatid kung ano ang gagawin nila. Laglag na eh. Kagaya nito, itong nangyaring boto, 54-1, yan ay pagpapatunay na wala na talaga halos kaalyado si Sayad. Yung mga binayaran ni Pulong na ine-expect natin at least 3 ang boboto para sa against kay Inday Sayad, isa nga lang eh. Si Suntae nga lang eh. Ang bumoto pa si Canor na wala nang apil ngayon. Si Canor Suntae. Di ba ga? So wala na, frustrations na itong nangyayari kila Sayad at ini-intimidate na lang itong si Caramil. Pero hindi niya may intimidate yan. Sablay na naman siya dyan. At walang mangyayari. Ang sigurado, Inday Sayad, ang paghandaan mo na itong darating na impeachment mo, di ba? Itong darating na hearing mo pala, impeachment na hearing sa Kongreso. At yung iyong mga bank accounts at ang iyong mga salin, di ba? At ilabas mo na rin si Mary Grace Piatos mo. At tingnan natin, higit sa lahat, pasinungalingan mo na lang kung hindi totoo ang mga magiging testimonya ni Caramil. Okay? So anyway guys, pagpatuloy lang natin ipag-pray si Caramil ang kanyang safety dahil talagang hindi nawawala ang banta sa kanyang buhay up to now. Okay? So yun! Shout out nga pala sa mga didilis dyan na namamayat na dahil natuyuan na ng luha. Shout out sa inyo. Okay? Manatili kayong mga bobot may Sayad. Ang tatay nyo ay karton. Dahil ang mga bobot may Sayad, ang may Sayad ay laging high blood. Bye! O diba? Natuyuan na kayo, ang katawan nyo natuyo na dahil natuyuan na kayo ng luha. Bye!